Magandang araw mga katiits. So ito mga katiits, sa video ito ating ibabahagi sa inyo yung isda na sign. So ito ay located dito sa may area na kung saan napakadaming sign yung ating makikita, okay? So itong nakikita natin ngayon, ito yung kanyang likuran. Yan o. Yan yung kanyang likurang bahagi. So hindi siya isda. Pero kapag sa harapan tayo titingin, tayo ay magugulat mga katiits, ano? Kasi mayroon pala ditong isda. Okay, so nung ilang linggo, ilang buwan, mayroon tayong tinatalakay na isda. Pero dito ating balikan yung kanyang pagkaisda. Kasi basically, this is one isa lang ito sa mga sign na napakahirap hanapin. So bihira lang tayo makakita ng ganito mga katiits. So klarong-klarong kanyang pagkaisda mga katiits, ano? Yan o. Yan yung kanyang ulo. Meron siyang ulo, di ba? Tapos yung kanyang mata ay klaro-klaro na nakaukit. Dito ay nilinisan natin para mas klaro yung kanyang katawan. Okay? So yan o. So para sa mga walang alam, yung mga isda ganito, yung nakikita natin sa labas o sa ibabaw na mga isda, mga pointer yan, pointing to the object. So ibig sabihin, wala dito yung treasure. Nandoon yan sa may distansya. So yung hanapin natin, nakaharap dito sa may isda, is yung kakaibang bato or yung matatanda na puno. Kasi yun yung mga basic na coordinates na nagkukonekta dito sa may isda na sign. Okay? So doon na natin makikita yung treasure doon sa may puno. So based on our, so ito nakikita natin ngayon ay isa itong puno. So mayroong puno doon sa unahan, may distansya. So dito mga katiits ay napakaganda nito. Hindi ka basta-basta makakita ng ganitong klaseng sign. Kasi usually yung mga sign natin makikita, yun lang maliliit na isda na nahuhukay sa ilalim na 5 meters. So basically ito yung isa sa maganda na ating hinahanap, kasi nandito na ito sa ibabaw. So nagtuturo na siya sa object. Hindi tayo mahihirapan dito mag-remap kasi nandoon sa ibabaw. Mas mahirap mag-remap kapag nahukay sa ilalim mga katiits, kasi yung pointing direction nandoon sa ilalim. So ito ay napakaganda dito. So ito mga katiits, itong line na ito makikita natin ngayon, yan yung sukat or distansya dito sa galing dito sa batong ito patungo doon sa unahan. Okay? So yan yung magsisilbing sukat. So kung ating susukatin, halimbawa 12 inches, so 12 meters. Okay? So dito mga katiits, dito sa ibabaw, kung ating mapapansin, yan o, meron siyang bilog. Ito yung isa sa mga coordinate na sign patungo doon sa unahan. Okay? So ano ba yung coordinate na sign mga katiits? Halimbawa mga katiits, kung ating makikita ngayon, meron siyang bilog na parang circle. Doon sa unahan, meron din tayong makikita na bilog na katulad nito. Okay? Kung baga nagtutugma mga katiits, diba? Yung tinuturo ng isda, mayroon tayo doon sa unahan, mayroon tayo doong makikita na bato na halos kaparihan ng hugis dito. Yan o.
So, yan yung mga coordinate na sign, mga compass na sign na mayroon parehas na hugis. So, kung lalagyan natin to ng compass, yung tinuturo ng compass ay sa east. So, ang isda ay nakaturo sa east na portion. Okay? So, kapag sabihin natin sa east, yan yung paboritong paglagyan ng mga pagbaon ng mga Hapon. So doon talaga sila sa east minsan nagbabaon. So dito kung ating nilinisan, kasi marami na siyang damo. Malalim siya mga katiits. So circle talaga siya. You know? Malalim. So nakadesinyo talaga itong batong ito para magsisilbing sign ng isang treasure. So napakaganda. Positibo to mga tiits. Yan o. Napakabilog na bato. Tapos mayroon siyang mga coordinate na sign, mga linya na may direksyon na tinuturo doon sa may unahan. So, ito yung magandang sign na kung tayo ay maghahanap ng mga palatandaan ng treasure. Kapag makikita tayo ng ganitong klaseng sign, ay wala na, jackpot na yung mga dates. Kasi ito yung isa sa pinaka-legit na sign na ginawa ng mga Hapon. Hindi siya isda mga dates, oh. Diba? Hindi isda. Pero kapag pupunta tayo sa likod, makikita natin yung isda na sign. Okay? So, napakaganda. So, ito ay isa lang ito sa magandang halimbawa ng mga sure deposit sign. So, mayroon pa ditong mga karagdagang gagawin para makita yung treasure. So, remapping. Kailangan pa itong i-remapping patungo doon sa unahan para ma-point out kung saang mismong area talaga mas magandang i-detect mga katiits, ano? So, dapat hindi lang tayo mag-base sa sign. Dapat mayroon ding detection, okay? So, ginagawa natin dito, tinitingnan yung area kung mayroon bang mga palatandaan na mayroong pagbaon dito sa area ito, okay? So, wala tayong detection na pinapakita. Kasi ginagawa natin dito, ini-explore natin yung area kung mayroon bang mga sign na ginawa ng mga Hapon para lagyan ng mga ginto o mga kayamanan during World War II. Okay? So, mostly meron pa ngayong mga tunnel. So, sa mga tunnel talaga nilagay nila yung mga big volume. Okay? Kasi kapag tunnel, malaki yung area, may malaking espasyo para doon sa mga lagayan nila. Ano, so malalim, din mababaw. So ang tendency kapag tunnel, kapag pinasabog nila ito, mahirap na itong ihanapin. Lalo na kapag walang detection, ay mahirap talaga itong hanapin mga tiits kasi nabura na ito sa ilalim eh. Meron yung butas pero pinasabog. Pero may ilang tunnel na hindi pinasabog. Meron pa rin butas sa ilalim. Yun yung mga kuweba na hindi nila pinasabog. At mayroon pa nga tayong makikita na mga nagsisinkhole. So kapag may mag-sinkhole mga katiits, yun yung mga tunnel sa ilalim na nagkukulaps dahil may butas sa ilalim. So dito kung ating papapansin, meron tayo ditong isang coordinate na sign. Yan o, triangulation. So ibig sabihin, positive na mayroong treasure dito sa area ito. So itong batong ito, dito nakalagay yung coordinate na palatandaan ng triangulation. Basically, triangulation yan mga tiits. Tatlo yan, parehang hugis na sign. Okay?
So, doon natin yan makikita sa may unahan. May distansya, pero mayroong isda. Ibig sabihin na positibo ito. Okay, so huwag niyo kalimutang mag-subscribe mga katits para ma